Mahal, sige ikaw na ang bahala kay Boy. Okay ka ba anak? Maganda ang katangian nito, Daddy. Konti na lang magkasing tangkad na kayo. Sige nga, at mabinyagan na ikaw sa tubig na mainit. Sige, itapat mo lang. Tay, malapit na ako makarating. Ako si Boy Pogi, pero tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Boy. Ang ikakwento ko sa inyo ay mga tunay na pangyayari sa buhay ko. Nag-iisang anak ako, kaya halos lahat ay sunod ang luho ko. Ngunit hindi iyon mapalitan ang lungkot na nadarama ko para sa aking pamilya. Balikbayan si tatay habang si nanay naman ay manager sa isang nightclub. Ngunit sa likod ng masagana naming buhay ay hindi masaya ang magulang sa kanilang relasyon. Bihira na ring umuwi si tatay galing Saudi at napapabalita pang meron siyang kinakalibin na nurse habang si nanay naman ay nalulong sa mahjong at kung ano-ano pang mga sugal. Masaya ako nang dumalo si tatay sa elementary graduation ko at laking gulat ko na rin nang makita ko ang kakambal na kapatid ng tatay ko na si Tatay Rolly. Sa bahay ay nag-inuman sila habang si nanay ay dumiretso sa club dahil marami silang customer nung gabing yun. Narinig ko na nag-uusap si tatay at si Tatay Rolly tungkol sa maaring paghihiwalay nila ni nanay. Napag-alaman ko rin na pagbabakasyonin ako ni tatay sa probinsya nila kina Tatay Rolly para hindi ako mahirapan at maiwasan na masaktan ako sa mga mangyayari. Halos umiyak si tatay sa harap ng kakambal niya habang inilalabas ang mga hinanaing nito. Kinabukasan ay nagpaalam na si Tatay Rolly at sinabi sa akin, Maaari, sa bakasyon ay pumunta ka sa amin para naman makalangap ka ng sariwang hangin doon. dumaan ang bakasyon, pasukan, Pasko at bagong taon ay hindi man lang ako nakaalis ng Maynila. Halos araw-araw ay gumugulo ang bahay at buhay namin. Away dito, sigawan doon, at kung ano-ano pa na hindi ko na halos matandaan. Pagkatapos kong mag-13th birthday, ay muling dumalaw si Tatay Rolly sa amin at ipinangako na sa susunod na taon ay doon ako mamamalagi at maaaring mag-aral sa kanila. Nabinyagan na ba itong si Boy? Tanong niya sa tatay ko. Hindi pa nga eh. Ikaw na ang bahala dyan, kuya. Sagot ni tatay. Handa na ba yan? Binata na ang anak mo. Halos nasa balikat ko na. Tanong ulit ni Tatay Rolly sa tatay ko. Pagkalabas niyan eh, pinatanggal ko na. Sagot ni tatay. Isang taon din nawala si tatay nang muling umalis ito papuntang Saudi. Sinundo ako ni Tatay Rolly at hinatid kami ni tatay sa terminal ng bus papuntang Pangasinan. Patakas akong dinala doon dahil alam ni tatay na hindi papayag si nanay. Umiiyak ako habang bumabiyahe kami dahil naaawa ako sa sarili ko at sa pamilya ko. Pagdating ko doon ay sinalubong ako ng asawa ni Tatay Rolly. Aba, ang laki na ng pamangkin mo ah. Pinakilala sa akin ni Tatay Rolly si Tita Tess. Masarap ata ang hangin sa Maynila at medyo mataba ka. Naku, lalo kang tataba dito anak. Sabi ni Tita Tess sa akin. Lumipas ang isang linggo ay unti-unting nawala ang lungkot ko dahil masaya naman kasama si Tatay Rolly at ang asawa nito. Sayang nga at hindi sila nagkaanak, kundi ay meron akong makakalaro sa bahay nila.
Dinala nila ako sa simbahan upang ipalista sa kumpilan. Bilin pala ni tatay na makumpilan ako, lalo na't kung dito ako mag-aaral sa parokya school. Si Tatay Rolly at Tita Tess ang naging ninong at ninang ko sa kumpil. Madalas kaming lumabas at maggala. Meron ding kalayuan sa bayan at lalo na sa sinihan, kaya bihira kaming makapanood ng sine. Madalas ay sa dagat o sa ilog kami nagpupunta. Isang bagay lang ang napansin ko sa kanilang dalawa. Baliwala sa kanila ang magsalita ng bastos. Madalas ay naririnig ko si Tita Tess pag nagugulat ay sinasabing, "Ay kabayo mong malaki! Ay pusa mo!" Minsan ay naririnig ko sila ng kung ano-anong kabastusan tungkol sa ibang tao. Ito ang isa sa kanilang mga sinasabi. "Kinakana ni paring ganito si ganito." Hindi lang ako sanay pero meron na akong alam kahit papaano tungkol sa kamunduhan noong panahon na iyon. Madalas ay tinatakas ko ang mga magazine ni tatay para mapag-isa. Mahirap lang ay isa lang ang kwarto at natutulog kami sa iisang kama at kulambo. Pero mula nang dumating ako doon at hindi ko pa sila nakitaan ng gawain ng mag-asawa. Isang gabi ay maaga kaming natulog pagkatapos mag-swimming sa dagat ng tanghaling iyon. Kalagitnaan ng gabi ay nagising ako sa mga malakas na bulungan ng dalawa. Sige na, mahal. Ang tagal ko nang hindi nakakaisa sa'yo eh. Wala nang dumating si Boy dito eh. Bulong ni Tatay Rolly. "Ano ka ba? Baka magising yung bata sa'yo." Sagot ni Tita. Biglang tumahimik ang dalawa at dahan-dahan ay naririnig ko ang mahinang tinig ni Tita Tess. Nakatalikod ako sa dalawa kaya hindi ko sila nakita. Puro mahinang boses lang at mga galaw ng papag ang nararamdaman ko. Kinabukasan ay parang linta ang dalawa na hindi mo mapaghiwalay. Lalo ko lang naisip ang tatay at nanay ko na sana ganito sila ka-sweet sa isa't isa. "Nakatulog ka ba, anak?" Tanong sa akin ni Tita Tess habang himas sa ulo ko. Eh paano makakatulog yan? Eh halos mapaiyaw ka. Sagot bigla ni Tatay Rolly. "Damuhong ito. Ikaw nga hindi mo maitikom ang bibig mo dyan. Halos malamog na ako sa'yo." Baling ni Tita Tess. Pasensya ka na, anak. Ganyan talaga kami ni tita mo. Sabi sa akin ni tatay. Wala po yun. Wala naman akong nakita at narinig kagabi. Nagsinungaling ako. Walang pinagkaiba sa itsura ang tatay ko at si Tatay Rolly. May kataasan at matipuno ang katawan. Samantalang si Tita Tess naman at halos kasing taas ko lang at mataba. Mabilog ang muka, malapad ang balakang at may maipagmamalaki. Hindi lang ako makapag-isa ng gabing iyon dahil natatakot ako na makita nilang gumagalaw ako. Kinagabihan ay paharap ako sa kanilang natulog pero walang nangyari. Madalas din ay sabay pang maligo ang dalawa at sa lahat ng bagay ay lagi silang masaya. Minsan ay pinatawag ako ni Tatay Rolly sa kwarto at pinakita niya sa akin ang ilang mga magazine. Iba doon ay nakita ko na at tama ang hinala ko. Binigay ni tatay kay Tatay Rolly ang mga yon. Nakakita ka na ba nito? Tanong sa akin ni Tatay Rolly. Opo, tay. Nagdadalawang isip kong sagot. Ganun ba? O ito. Dito mo lang sa loob ng kwarto mo babasahin ito ha.
Pagkatapos ay ibalik mo ulit dito sa cabinet ko ha. Sabi sa akin. Iniwan niya ako doon habang tinitignan ko ang mga magazines. Agad ay nakaramdam ako at hindi na ako nakapagpigil. Matapos ang ilang minuto ko sa paglalaro, ay ibinalik ko ang mga magazine sa cabinet at kumuha ako ng bagong damit pamalit. Isang gabi ay inihanda ko na ang tulugan namin nang dumating si Tatay Rolly upang tulungan akong isabit ang kulambo. Medyo malalim na ang gabi, kaya't inantay na lang namin si Tita Tess habang nakahiga kami sa loob. Patulog na ako nang mapansin ko na namatay na ang ilaw sa ibaba ng bahay at paakyat na si Tita Tess. Hindi ko na napansin na pumasok na ng kulambo si Tita dahil nakatulog na ako. Sandali lang ay muli akong nagising. Meron pang ilaw ang gasera at nagtitiklop ng damit si Tita. Pipikit na ulit sana nang papasok na si Tita sa loob ng kulambo nang nagulat siya nang dakmain siya ni Tatay Rolly. Ay! Pinagmamalaki ng kapre. Ano ka ba? Baka magising si Boy. Pigil na sigaw ni Tita. Nagsimulang halikan ni Tatay Rolly si Tita sa balikat. Tinig pa lang ni Tita ay kinikilig na ako. Bagong paligo ang asawa ko. Sabi ni Tatay Rolly habang inaamoy ang asawa. Siyempre naman. Sagot naman ni Tita. Medyo maliwanag sa loob ng kwarto, dala ng liwanag ng ilaw ng poste na nanggagaling sa labas. Napahiga si Tita at sabay sunod naman ni Tatay dito. Halos abot kamay ko na ang braso ni Tita sa kinahihigaan ko. Pilit kong inaaninag ang ginagawa ng dalawa sa ilalim ng aking unan. Naghaharutan na sila. Sabi ko sa sarili ko habang abala rin ako. Aninag ko ang malaking katawan ni Tita habang sumasayaw ang malaki at mataba niyang katawan. Sandali lang ay natapos ko na rin ang pinagkakaabalahan ko. Pagkaraan nilang matapos ay bumaba sila sa kusina habang ako naman ay bumaling sa kabilang gilid para matulog. Kinabukasan ay parang hindi mapakali ang dalawa at lagi na lang nakatingin sa akin si Tita. Medyo kinabahan ako noon. Ngunit madalas ay bigla silang magtatawanan. Nakalipas ang araw, habang inaayos ko ang pinagkainan namin, ay biglang nagtanong si Tita sa akin. Nakatulog ka ba kagabi, anak? Tanong ni Tita Tess habang nakatingin si Tatay Rolly sa akin. Opo, medyo mainit nga lang po. Bakit niyo po naitanong? Kinakabahang sagot ko sa kanya. Anak, huwag kang matakot. Natural lang yan sa pagbibinata. Singit naman ni Tatay sa akin. Po? Gulong tanong ko. Nabigla ako sa mga sumunod na tanong sa akin ng dalawa. Nakatabi ka na ba? Tanong bigla ni Tita Tess. Ano po? Bulalas kong bigla. Nakita kasi ni tita mo yung kumot na gamit natin kagabi na merong matcha. Paliwanag ni Tatay sa akin. Nakita mo ba kami kagabi? Tanong ulit niya sa akin. Tumungo na lang ako at tumahimik. Lumapit sa akin si Tatay Rolly na parang inaamo ako at umupo naman si Tita Tess sa tapat ko. Oh, bakit? Diyos ko, wag kang ganyan. Natural lang yan at mabuti nang sa amin mong malaman kaysa sa mga pokpok dyan sa tabi-tabi.
Magkatulo ka pa niyan. Anak ng, binata na ang pamangkin ko. Sambit ni Tatay Rolly sa akin. Pagkatapos ay naglakad-lakad kami sa labas, nakisalamuha sa mga tao at tambay doon. Pagka-uwi namin ay nanood kami ng PBA sa TV kahit mahina ang pagdiriwang sa gabi. Pagkatapos ay tinawag ako ni Tatay para magpunas ng katawan. Noong una ay akala ko magpupunas lang, ngunit pagdating sa loob ay habang umiihi si Tatay, ay tinanong niya ako kung gaanong katumbas ang pinagmamalaki ko. Nahiya ako pero noon, tinanong din ako ni Tatay dahil gusto lang niyang malaman kung maayos at hindi bumalik ang tahi ko noong bata ako. Ipinakita ko ang pinagmamalaki ko sa kanya. Aba, tignan mo nga naman. Dugong ka talaga at nakuha mo yan sa amin ng tatay mo. Sambit nito. Pagkatapos ay lumabas na kami at umakyat sa itaas para magpalit ng damit pang tulog. Umiga na kami habang si Tatay ay nagbabasa ng balita. Naririnig ko ang tubig sa kasilyas na tumutulo habang naliligo si Tita. Umayos na ako ng higa patalikod sa pwesto ng dalawa. Pagkaraan ay naramdaman ko nang umakyat si Tita at pinatay ang sindi ng gasera. Tahimik ang silid kaya dinalaw agad ako ng antok. Bandang madaling araw ay bumaba ako para umihi at uminom ng tubig. Bumalik ako sa pwesto ko para muling matulog. Ngunit hindi ko napansin na gising pala ang dalawa. Meron akong narinig na hagikikan at tuksuhan. At hindi nagtagal ay parang naririnig ko si Titang may sinasambit na mahina. Sumilip ako mula sa ilalim ng kumot ko at nakita ko na nagsisimula na naman silang dalawa. Nagsimula na rin ako noon at dahan-dahan akong gumalaw. Pagkatapos nilang maghanda, laking gulat ko nang kalabitin ako ni Tatay. Boy, gising ka ba anak? Tanong niya sa akin. Tinanggal ni Tatay Rolly ang kumot ko at pati ang unan na yakap ko. Dad, ano ka ba? Hayaan mo na lang si Boy. Tigil ni Tita sabay tingin sa aking kamay. Ala, patingin nga niyan kung magtito nga kayo. Sabay hila sa kamay ko. Pagkakita niya ay siya naman ang humawak sa kamay ko. May maipagmamalaki na nga siya, Dad. Ulalas nito kay Tatay. Hindi ko mawari kung anong nararamdaman ko. Wala pang ilang taon, lalo na't babae ang nakahawak sa braso ko. Nagsimula ulit magsalita ng mahinhin si Tita. Dahil kay Tatay, sandali ay nabitawan niya ako. Kitang-kita ko kung paanong maligaya ang dalawa na nasa tabi ko lang. Nagulat ulit ako nang hagilapin ni Tita ang braso ko. Mahal, sige ikaw na ang bahala kay Boy. Sabi ni Tatay kay Tita. Laking gulat ko nang yumuko si Tita at itinapat sa mukha niya. Inausod ako ni Tatay para lumapit kay Tita. Pinuri ni Tita ang katangian ko na para sa akin ay wala lang. Okay ka ba anak? Tanong sa akin ni Tatay at tanging tango lamang ang aking naisagot. Maganda ang katangian nito, Daddy. Konti na lang magkasing tangkad na kayo. Singit naman ni Tita. Gusto mo bang subukan? Paano magbaneo, ha anak? May sasakyan tayo. Tanong sa akin ni Tatay habang patuloy siya sa pagtrabaho noon. Nakita kong hinila ni Tatay si Tita. Tara anak, dito ka. Sabay hila sa braso ko. Sige nga, at mabinyagan na ikaw sa tubig na mainit.
Sambit ni tita habang nakatingin sa akin. Pinaghanda ako ni tatay at tumambad sa akin ang kaputian ni Tita Tess. Maliwanag na ang araw sa labas at aninag na aninag ko ang kanyang kagandahan. Sige, itapat mo lang. Utos ni Tatay Rolly sa akin. Hinawakan ni tita ang mga dokumento para akong nakapatong sa isang malambot na kama. Sige anak, maging kampante ka lang. Tapik ni tito sa likuran ko. Nagsimulang magsalita si tita at pati ako ay hindi ko maiwasan ang magsalita. Bilisan mo lang anak sa pagdadrive at baka mahuli ka sa pararatingan mo. Huling utos ni tatay sa akin. Binilisan ko nga, ngunit pakiramdam ko ay malapit na ako sa destinasyon ko. Tay, malapit na ako makarating. Bigla kong nasabi. Ha? Bilis naman. Sige, wag ka na magpepreno kahit anong mangyari. Utos pa ni tatay. Sige anak, sasabay na ako sa inyo. Sambit ni tita ng mahina. Nandyan na po ako. Sambit ko. Umupo ako sa tabi niya at pumalit si tatay sa kinalalagyan ko. Ilang minuto ang lumipas at sumigaw na ito ng malakas. Papunta na ako. Sabi ni tatay. Kitang-kita ko ang dalawa na pawis sa kanilang pagtatrabaho. Magugas lang si tita mo at magakit ng tubig. Nauhaw ka ba? Sabi sa akin sabay tanong. Opo. Lamang ang nasagot ko at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa akin. Pagkaakyat ni tita ay inabot sa amin ang pitsyel ng tubig at baso. Napansin din ni tita si kaibigan habang nakaupo ako sa papag. Ano anak? Ayos ba? Gusto mo bang umulit? Tanong ni tatay sa akin. Hinawakan ni tita ang braso ko habang tumabi naman si tatay kay tita. Tumayo si tatay sabay tapik sa akin sa paa. O anak, sige magtrabaho ka na ulit. Sabi niya sa akin habang humihiga siya ng patagilid. Sinunod ko siya. Nakangiti lang si tita habang nakahawa kay Tatay Rolly. Binilisan ko ang nisimulang trabaho kanina. Tambak ang papeles at mga kinakailangan. Bilisan mo anak para hindi ako malate. Sabi ni tita sa akin. Sinunod ko siya at halos sumakit ang balakang ko. Aba, tumagal ka ata ngayon. Sambit ni tatay. Sige anak, huwag ka lang titigil sa buhay. Sunod naman ni Tita Tess. Lalo ko pang pinagbutihan ang aking tinatrabaho. Tay, malapit na akong matapos sa gawaing bahay. Sambit ko. Sige anak, galingan mo lang. Utos sa akin ni tatay. Para akong nakuryente na mabilis mag-drive. Pakiramdam ko ay may himatay at nanlata ako pagkatapos na sobrahan sa pagsisipag. Ito ang aking unang karanasan sa matinding trabaho at hindi din doon natapos ang lahat. Nanatili ako doon karamay sa saya ng kanilang pagsasama. Lumawas ako pabalik ng Maynila pagkatapos ng high school. Malungkot sila tatay at tita nang kami ay magkahiwalay. Nagtrabaho ako sa bar ni mama at doon na nagtuloy-tuloy ang pagkahilig ko sa pagtatabi.